Magandang araw mga mag-aaral. Magandang araw, sir. Kamusta kayo ngayon? Okay lang, sir. Mabuti naman. Ako nga pala ang inyong bagong guro sa Pilipino. Ang aking pangalan ay Rian Jeff Yokael. Pwede niyo akong tawagin na Sir Rian. Okay, sir. Okay lang. Okay. Ngayong araw, ang tatalakayin natin ay tungkol sa kwentong Ibong Adarna. Pamilyar ba kayo sa kwentong Ibong Adarna? Nope. Ibong Nope. Adarna, sir. Nope. Kwento lang namin, sir. Ibong Adarna. So, magsimula tayo sa layunin o mga kasanayan na inyong pwedeng matutunan sa kwentong Ibong Adarna. Pwede pakibasa, Jaren? Sir, hindi pa ako marunong magpantig, pero subukan ko. Okay, sige, try. Number 1. Nakapaghahambing ng mga tekstong hawig sa Ibong Adarna at iba pang koridong nasusulat sa Pilipinas at ibang bansa. Number 2. Naiugnay ang ano yan, sir? Diaspora ni Don Juan sa paglalakbay rin ng mga OFWs upang hanapin ang nanglunas ang kahirapan sa bansa. Number 3, natutukoy ang mga elemento sa pagbuo ng burador ng kaisipan na isang script ng shadow play. Pabalik tayo sa Ibong Adarna. Pag sinasabing Ibong Adarna, anong pumapasok sa inyong isip? Sir, ibon! Ibon! Adarna, Adarna. Isda po ba yan, sir? Mayroon ba kayong kaunting kaalaman tungkol sa Ibong Adarna o kwentong Ibong Adarna? Sir, lumilipad na yan, sir? Wala, sir. Yes. Wala naman ako. Sir, related na yan sa Red Cardinal? Hindi, hindi. Hindi? So, ngayong araw, tayo ay maglalakbay sa isang mahiwaga at makulay na mundo ng panitikan. Wow. Sa kaharian ng Berbanya, kung saan nagsisimula ang kwentong Ibong Adarna. Handa na ba kayo? Handa na, sir! Bilang panimula, panoorin natin ang maikling clip na ito na video tungkol sa kwentong Adarna. Ikaw ba? Okay mga mag-aaral, sa inyong video na pinanood, ano ang inyong mga natutunan o pwedeng matutunan doon? Sir! Mayroon ba kayong nakuha mga ideya? Yes, sir. Yes, sir. Wala, sir. Ngayon ay magbabalik-aral po tayo. Okay. Balik-aral. Paalala'y alalahan. Basahin mabuti ang mga naging paalala ni Doña Maria kay Don Juan, ibigay ang nawawalang salita sa bawat paalala. Sagutan nito dito isa-isa sa blackboard. Magtatawag ako ng pangalan. Okay. Yes, sir. So, Daring Arat, pakibasa ang una. Blank kung nagising ang kanyang blank sa ikalimang hapon ay sisinuhin si Don Juan. Maaari mo bang sagutan ang una? Opo, sir. Sige, punta ka dito sa harapan at sagutan mo. So, tama nga ba ang kanyang sagot? Tama yan, sir. Tatalakayin natin mamaya kung tama nga ba ang kanyang sagot. Magpatuloy tayo sa ikalawa. Kapag tinanong si Don Juan kung ano ang kanyang bakay, ay isasagot na sa black sa kanyang kampon.
Jo Marie, pakisagot ang ikalawang tanong. Dito. Maglingkod nga ba ang sagot? Sir, magtindog. Ako nga. Magtindog, sir. Dili maglingkod. Hindi. Malalaman mamaya kung tama nga ba. Ikatlo, sakaling anyayahin siya kumalig sa palaso, ang isasagot ay blank sa kanyang magandang kalooban. Julibet, pwede mo bang sagutan ang ikatlo? Okay, magpatuloy tayo sa ika-apat. Upang maniwala ang hari na marangal ng kanyang nasa na sabihin siya'y nakahanda sa anumang. Pwede mo bang sagutan ulit, Jared Arat? Sir, wala mo, sir. Namatay, sir. Sagutan mo lang ulit. Sige, sir. So, sa ikalima, huwag mag-alala sapagkat kung ano man ang iutos ng hari, si Black ang tutupad. Si Jelibin. May gusto bang sumagot? Pero ako na. Si Jelibin. Okay, ako lang ang sasagot. Si Jelibin niya, sir. Si Jelibin. Si Jelibin ang tutupad. Si Juan de la Cruz, sir. Si Juan de la Cruz, sir. Si Ricardo. Tanggol? Sir, mali ba na, sir? Hindi ka magtanggol, sir. Thank you, Lord. So ngayon, atin titignan kung tama nga ba ang kanilang sagot. Una, kung nagising ang kanyang ama sa ikalimang hapon, ay sisinuhin si Don Juan. Tama nga ba ito? Tama! Tama! Kapag tinanong si Don Juan kung ano ang kanyang pakay, ay sasagot na maglingkod sa kanyang kampon. Tama? Tama. Sakaling anyayahin siyang kumanig sa palasyo, ang isasagot ay salamat sa kanyang magandang kalooban. Tama. Upang maniwala ang hari na marangal ang kanyang nasa pag-uutos, sabihin siya'y nakahanda sa anumang pag-uutos. Tama. Huwag mag-alala sapagkat kung anuman ang iutos ng hari, si Doña Maria ang tutuparan. Tama. Mali na, sir. Tama. Mali lagi, sir. Tama, bro. Tama. Ilang minuto na? So, magtatanong ako ngayon sa inyo. Ano ang mga katangian ng ibong Adarna ang inyong mga napansin? Makulay. Sir, masarap. Bulbulun. Lumilipad. Lumilipad, sir. Matalino. Pwede. Masarap. Maiglas. Sige, sige. Makapangyarihan, sir. Tama. Ang ibong Adarna ay isang ibong may taglay na kakaibang ganda at kapangyarihang nakakapagaling ng karamdaman sa pamamagitan ng kanyang awit. Sir, 10 na ganda, sir. Wala akong alam tungkol sa kanyang awit dahil ang ibong Adarna lamang ang nakakalam doon. Isa lamang yung kwento. Wow. So, paano kayo maniwala, sir, kung kwento lang? Ngayon, mag-activity tayo tungkol sa panghihikayat na gawain ng Torre ni Salerno. So, pwede makibasa ng ating instruction, Jolo? Atin ang mga mag-aaral sa 5 pangkat. Bigyan na 10 piraso ng 1 paper ang bawat pangkat. Atasan silang bumuo ng isang tore gamit ng mga papel. Ang may pinakamataas na tore na magagawa sa loob lamang ng 5 minuto ay tatanggalin panalo. So, ngayon class, group yourself into 5. Sir, 26, sir. Then, pwede 4 na kami. Pwede
pwede. Basta, hikayatin nyo ang inyong kasama na magtulong-tulungan kayo. Yes, sir. At kung may sobra naman, ay pwede na kayong maki-join sa Sugsugan, ibang sir? grupo. Yes, sir. Boxing, sir? Kumuha kayo ng 10 piraso ng bond paper doon lamang sa lamesa ko. At kada grupo ay isa lamang ang kukuha doon para hindi masyadong makalat. Okay. Tapos dapat, sa isang grupo nyo, pumili kayo ng leader nyo na siyang gagawa. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto. At kung sinong mauna ay siya ay maging tatanghaling panalo. Sir, asan rubric, sir? So, pagtapos ng ating activity, mayroon akong mga gabay na katanungan. Mga gabay na tanong. Una, ano ang nararamdaman mo nang ibigay sa inyo ang tila imposibleng gawain? Mahirap ba ito, class? Yes, sir. Mahirap ang nararamdaman ko, sir. Masakit. Pero kinaya nyo naman, di ba? Sir, hindi, sir. Hindi kami nagtagal. Okay lang yun. Importante, ginawa nyo yung best nyo. Ikalawa, paano kayo nakabuo ng tore? Sir! Di pato-pato na mo, sir. Gamit nyo yung papel upang makabuo ng tore. Yes, sir. Okay din, okay din. Tatlo, sa inyong palagay, magiging madali kaya ang pagsubok na ibibigay ni Haring Salermo kay Don Juan at bakit? Hindi, sir. Bakit? Kasi burn up. Sa bagay, mahirap nga ba yung binigay ni Don Salermo kay Don Juan sa Hindi, sir. hindi madaling maghanap ng isang ibong Adana upang lamang pagalingin ang kanyang sakit. Kaya para sa akin, mahirap talaga yun. Yes, Hindi sir. siya basta-basta madali lamang na pagsubok para kay Don Juan. Sir, akala ko ba yung ama niya yung may sakit? Ama niya nga yung may sakit. Bakit sabi mo kanina, di dunuan? Si Don Juan ang may sakit. Si Don Juan ang naghahanap, pero si Don Salermo po yung kanyang ama na kailangan gamutin. Okay. Yes? Yes, sir. Sige. Proceed. Okay. Yan din doon magkiato, sir. Again, post na yun. Ano ba siya? So ngayon, mag-proceed tayo sa ikalawang aktibidad natin. Paghawa ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Kahulugan, iyong turan. Hanapin ang kahulugan ng bawat salita sa unang kolong mula sa pangalawang kolong. So, buksan ang inyong libro at basahin yung ikalawang at ikaapat na pahina. Okay. Okay. So, doon tayo, boss. Okay, tapos na ba lahat sa pagbabasa? Yes, sir. Okay. Paghawa ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Kahulugan, inyong turan. Hanapin ang kahulugan ng bawat salita sa unang kolong mula sa pangalawang kolong. Sagutan ito sa inyong papel. Sa one half lamang na papel. Sir, why not, sir? Sir, Mark? One half. Okay. Bibigyan ko kayo ng 5 minuto, 10 minuto upang tapusin ang gawain. Sige, sir. Tapos, ngayon, napusin naman tayo sa kwentuhan tayo. Ayoko, sir. Handa na ba kayo? Nope. Sa susunod na ating tatalakayin. Sir, bisaya ka, sir. Pakibasa nga, Jaren Arat. Sir, hindi ko po malapitan. Pwede ko malapitan, sir? Ay, sige, dahil di nyo makita, ako na lang ang magbabasa. Hindi, sir. Muling ikwento ang mga mahalagang pangyayari sa inyong binasang bahagi ng kordo sa takdong 1,007 hanggang sa 1,362 sa pamamagitan ng pagsusunod-sunod sa mga pangyayari. Iguhin sa bilang ang simbolong matatagpuan sa kaliwa ng kahon. Tignan sa ika-4 ng pahina, 3 to 4 ng sagutang papel. Pakibasa nga kung ano ang diaspora. Jaren Arat. Nalapitan ko, sir? Yes, lalapitan mo dito.
Wala na. Ang diaspora ay pagkalat o pag-isa ng isang grupo at mga tao mula sa kanilang pinagmulan o lupang sinilangan. Kadalasan dulot ng ibang mga dahilan tulad ng digmaan, kahirapan o politikal na sitwasyon. Ito ay maaaring isang pang-ekonomiya, migrasyon, tulad ng mga manggagawang kontraktual na nagtatrabaho sa ibang bansa upang maghanap ng mas magandang oportunidad o isang pangkultura o intro-listong migrasyon. Tulad ng grupo ng tao na nagsipang mahagi sa iba't ibang panig ng mundo at nagsama-sama sa isang lugar. Okay. So, tama nga. Ang diaspora ay maaaring magdulot ng malalim na epekto sa mga kultura, lipunan at ekonomiya ng mga lugar kung saan sila naninirahan o pinanggalingan. Dito sa Connect Datos, iugnay ang diaspora ni Don Juan sa paglalakbay ng mga OFWs upang hanapan ng lunas ang kahirapan sa bansa. Magbigay ng magkatulad na pangyayari gamit ang talaan. Sagutan ito sa inyong papel, 1 whole ang gamitin ninyo. Sir, wala sir? Yes, 1 whole. Okay, tapos na class? Yes, sir. Sige, ibasa ang papel. Dalhin dito sa gitna. Thank you. So, sige. Sa kaunting kaalaman, ang diaspora ni Don Juan ay maaaring iambing sa palalis ng maraming Pilipino sa OFWs na lumalabas ng bansa upang hanapan ng lunas ang kahirapan. Si Don Juan ay naglakbay hindi para sa sarili, kundi upang maisalba ang kanyang minamahal at gampanan ang tungkulin sa kanyang pamilya. Tulad rin lamang ito ng mga OFWs na naglalakbay sa ibayong dagat upang maitaguyod ang kanilang pamilya at magbigay ng mas magandang kinabukasan. Yun lamang po.